I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Bakit ka nagbayad ng hindi complete? Hindi ka na naawa dun sa mga estudyante dyan, kaya mga tao dito. Hindi mo ba sila inisip? Bakit ka nagbayad ng hindi complete? Hindi ka na naawa dun sa mga estudyante. Oh, pakinggan nyo si Secretary Dizon, guys. Oh, basahin po natin, ha. Sabi ni Secretary Dizon, wala akong pakialam kahit maubos lahat ng DE sa Pilipinas. Huh? Watts Public Works Secretary Vince Dizon warned district engineer and regional directors involved in anomalous flood control deals after his inspection of a non-existent project in Davao Occidental on Thursday 2025. Ayan, 2025, September 25. Dizon said the district engineer admitted that he paid the contractors in full despite the incomplete structure. The project cost 95.6 million contracted by the Diskaya-owned St. Timothy Construction Corporation. Mahiya ka naman, Diskaya. Pagawa mo yun. Ilabas mo yung mga pera mo dyan. Oh, at pakinggan nyo si Secretary Dizon, guys. Naawa ako sa kanya. Tingnan nyo itsura niya. Sobrang na-stress siya. Tingnan nyo naman. Kawawa siya talaga, oy. Hala, kawawa talaga. Oh, tingnan nyo naman itsura ni Secretary. At sinasabi ko sa inyo, wala akong pakialam kahit maubos lahat ng DE sa Pilipinas. Kahit maubos lahat ng RD sa Pilipinas. Wala akong pakialam. Kung kinakailangan maubos kayong lahat, uubusin namin kayo. At sinasabi ko sa inyo, wala akong pakialam kahit maubos lahat ng DE sa Pilipinas. O yan, ang ibig niya sabihin, ipapakulong kayo lahat. O pag na found out na talagang sangkot kayo, biro nyo, 96.5 million. Tingnan nyo naman yan, no? Panahon pa ni Digong hanggang ngayon. Ano na ngayon? 2025? Hindi pa tapos. Oh, kung makapagbintang kayo kay Pangulong Marcos Jr., mga salot talaga ito, gunggong. Oh, ayan, tuloy. Hindi nagagalit. Panahon pa ni Digong, guys. Hanggang ngayon, hindi pa tapos. Oh my goodness. Oh, ito pa. Kailan ba nag-change ng administrasyon? Di ba 22 July ba yan? Correct me if I'm wrong. Ibig sabihin, panahon pa ni Digong. So, ayan nga. Kawawa Secretary Dizon. Kasama niya po si Mayor Magalong. Talaga mapamura. Sa totoo lang. Ito pa. Ayan yung project kung bakit napamura si Secretary Dizon. Diyan po yan sa Davao Occidental. Oh, goes. Akala ko ba okay yung Davao? Bakit kung makapagsalita ang mga DDS, wagas? Mga sinungaling kayo, mana kayo kay Digong, tsaka kay Lustay talaga, oo. Pero mo yan, Supposed to be, itong project na ito, tapos na nung 2022. Bago magpalit ang administration, for sure. Kay Digong yan hindi pala tapos, mga kababayan. Tapos, nung nag-expose ang Pangulo, ayun, inumpisa ng 3 weeks ago. Wow. Huli ka, balbon. Ito pa, mga highlights, Ayan, Secretary Dizon. Sinadya niya pa yan. Biro nyo yan. Buti nga sa inyo, pinagmumura kayo. Ayan. Asan ang flood control? Walang flood control, Ayun, kita nyo yun, Agay. Ayan. Buti nga sa inyo. Huli kayo ngayon. Ito. Grabe, Matindi. Grabe kayo kagahamat. Ay, kawawang Pilipinas. Mga Pilipino tayo, pero antindi nyo naman, Sarap nyo talaga pag sapukin, basahin ko,
Sabi 96, 5 million 2021 to 2022. Ayan 96.5 million. Ayan. Mula 2021 hanggang 2022, tapos na yan. Ghost flood control project by Diskaya owned at St. Timothy Construction in Davao Occidental exposed. Ayan, 96.5 million. Flood control project was discovered to have been paid in full despite never being completed. Fully paid na pala. Tapos hindi tapos. Ang palabas nila itapos na nung 20, ang palabas itapos na, yun pala hindi. Pero supposed to be tapos na nung 2022. Ano na ngayon, 2025. Ay nako. DPWH Secretary Vince Dizon expressed outrage after inspecting the flood control project in Kuluman Bridge in Jose, Abad Santos Occidental. Ayan, Dizon found the project far from finished and seemingly only just begun, even though it had been marked as a completed since 2022. The project was funded and initiated under the previous administration, which is ang Duterte administration, and had already been fully paid by the DPWH. You see, na-fully paid pala ng DPWH. Kaso lang ang problema, ginos yung yung pera. Yayamanin kayo talaga, sa pagnanakaw ninyo, District Engineer Rodrigo Lariti admitted that St. Timothy Construction Company owned by the Diskaya family and the winning bidder had already received full payment. However, according to the local residents and barangay official, the project was never even started. What the heck? The project was never even started? What? Oh, yung nabasa natin, nag-umpisa itong project na ito 3 weeks ago. Oh my goodness, guys. The facility was intended to prevent flooding in nearby communities and schools. Ayan, inulit lang natin. You see what I see? Wow, ang Pilipinas talaga. Oh my goodness. So, yan sa isumbong sa Pangulo. Maganda yung website ni Pangulo, yan. Kaya, pumunta si Secretary Dizon doon sa Davao Occidental. Ayan ang nadatnan niya. 3 weeks ago lang, inumpisahan ng Diskaya. Dahil nga na-expose ni Pangulong Marcos dito yung mga kawatan ng mga opisyalis ng ibang DPWH na DE at kasabwat itong mga contractors. Ayan. See? Kaya, galit na galit si Secretary Dizon, hindi mo rin masisi kung bakit napamura. Kawawa Ang layo kaya niyan. Pero pinuntahan niya, nang sinadya niya. Kasama si Magalong. Oh my goodness. Wala. Di kayo naloka. Ay nako, kawawa. Kawawa yung mga tao dyan. Sa mga taga Davao, minsan mag-isip-isip na marinig kayo. Yan, sinabi niya nga dito, Ghost Flood Control Project ng St. Timothy Construction Company sa Davao Occidental noong 2021 to 2022. Nabasa natin na-discover, binayaran ng buo kahit wala pang natapos. Biro nyo, diba mga bes? Kayo nga nasa kalagayan ni Secretary Dizon at kay Pangulong Marcos, talaga magagalit ka. Pero ang tanong ko, sino bang congressman dyan? Ang tanong mga kababayan, bakit po hindi niya man lang inaasikaso congressman ng Occidental Davao? Bakit? Anyari? Namimihasa kayo sa pagnanakaw ng kabanang bayan? Ang akala nyo hindi kayo matitres or masita ng Pangulo? Doon kayo nagkamali. Ngayon, nanginginig yung mga puwit nyo. Buti nga sa inyo yan. Yan. Kaya galit na galit si Secretary Vince Dizon ng inspection ito. Ngayong hapon, ng flood control project sa Kulaman Bridge sa Jose, Abad Santos, Davao Occidental. Dapat ito imbestigahin itong mga salot na ito, na pinunduhan at nagsimula nung nakaraang administrasyon na datna ng kalihim na walang natapos at tila pasimula pa lamang
gawing nasabing proyekto kahit ito ay binayaran ng buo ng ahensya. What the heck? Yan. Inamin ng assign district engineer na si Rodrigo Larite, fully paid na ang Diskaya owned. Hi, ewan. Timothy Construction. Iyan, ipagpapalandakan nyo doon sa hearing sa Blue Ribbon Committee. Bakit ano nangyari yung construction nila dyan? Diba pag ikaw ang may-ari ng construction, mga kababayan, dapat minomonitor mo yan, chine-check mo kung okay na, ilang persento na kung yung construct ng ginagawa ng mga kontraktor, ay yung mga manggagawa, 95% na ba, malapit na ba, o 55% pa lang, ongoing ang construction, ang pagpapagawa, dapat maging mausisa din ng mga kontraktor. Tulad ni Diskaya, hanggang matapos. Pag maganda kasi gawa mo kukunin at kukunin ka ng gobyerno. Pero itong ginawa nila, nangulimbat sila ng pera. Ayan, di ba? See, ang nasabing pasilidad sana ay gagamitin para maiwas ang pagba sa kalapit sa komunidad para konsumisyon kayo talaga. Konsumisyon talaga tong mga to, sa totoo lang. Salo talaga silipunan. Alam natin mga kababayan, buong mundo, bawat bansa may corrupt. Pero parang sumobra yata dito sa Pilipinas, sa DPWH, kasabwat itong mga contractors na ito. Dapat ito talaga si Diskaya na ito, makulong kakainis talaga itong mag-asawa na ito. Pag nakikita ko, yung nguso-nguso yung misis niya, kakainis. Buti pa si Michael B. Pangalan niya Shala Dismaya. Ginagaya niya kasi yun So, yun mga bes, pinaka-latest updates po natin. See you again on my next flood control ghost. Thank you for watching. See you again. Bye and baboos. God bless Philippines.